pit stop, kung saan ang usapan ay lagi pinag-uusapan. Dahil maraming usapan ang pinag-uusapan dito sa pit stop, tatalakayin natin ang judicial system ng Pilipinas. Bago ang lahat, tatanungin natin ang ating mga kakosa. Ano po masasabi sa judicial system ng Pilipinas? Mabagal. Mabagal yung sistema. Ate, pwede pa bilhin soya? Joke lang yun. Mamaya na lang. Ano po? Mabagal po. Mabagal yung ano nila, yung komunidad. Kasi sa totoo lang kahit sino ang tumayo na presidente dito sa atin, parang walang nangyayari. Thank you po. Ano masasabi sa judicial system ng Pilipinas? Ano po? Puro mali sistema. property. Ano ba, di ba tungkol sa kaso yun? Wala nga. Hindi maayos lahat. Ano po masasabi sa judicial system ng Pilipinas? Para sa akin, okay lang naman yung ano eh. Hindi naman ako mapagalan o mabilis naman ang action. Kuya, ano pong masasabi nyo sa judicial system ng Pilipinas? Para po sa akin, ang opinion ko dyan is dapat walang pinipilingan. Kung mahirap ka o mayaman, dapat fair trial. Tama ang ating mga kakosa kung saan ang sistema ng justisya ng Pilipinas ay nababalot ng bad guys. Ang sistema ng justisya ng Pilipinas, sobrang bagal. Tignan mo to, kay Hubert White sa Visconti case, ano nangyari? Sa RTC, guilty. Supreme Court, acquitted. Ngayon, 20 years. Isa pa, isa siya dalawang bisita. Hindi mo kailan lang binigay. Recently lang, di ba? At ito pa, ang huli, ang Mindanao Massacre. Hanggang ngayon, tumatakbo pa rin yung kaso. Ang bagal, di ba? Dapat, ang sistema ng judicial ng Pilipinas, bilis, swak, may diskarte. Parang tayo. Ano tayo? Ano masasabi sa judicial system ng Pilipinas? Ako pare, maraming problema. Yung mga kaso lagi na-delay. Parang ano lang. Lahat talagang baguhin ang judicial system. Kaya lang, hindi wala pa. Sinasabi, may ahabulin na ka. Ano masasabi sa judicial system? Magulo. Hey, Mr. Soriano, what can you say about the judicial system of the Philippines? I think it's alright. Alright. It's tight. It's tight. It's cool. It's cool. Yeah, without it, it's nothing. Oh, it's a strong word, man. We're screwed. Very strong word, my friend. Very. Okay, thanks. Edit. Ano bang masasabi mo sa judicial system ng Pilipinas? Masasabi ko, una kasi noon, di ba, sobrang dapat ng mga, yun ng mga court. So, siguro magandang step din yung ginawa ni Noynoy, ni President kay Corona. But then again, we have to make sure kung nangyayari nga ba talaga. Kasi kung saan ako lumaki, dito nalalaman ko na nababayaran yung judge. At minsan yung mga judge pa nga, tulad ng nabasa natin sa ibang kaso, sila pa yung nag-offer na bayaran mo na lang ako, sagot kita. So, marami talagang kailangang pagbabago ang mangyayari sa judicial process. Kasi hindi rin naman biro, lalong-lalo na yung mga buhay ng iba na nagka-clamor for justice. And to end, sana maging vigilant tayong lahat in terms of this clogged dockets ng courts. Issue na kung saan ang sistema ng justisya ng Pilipinas ay hindi gumagalaw. Parang may dito. Hindi gumagalaw, di ba? Uy! Hirap ka, dapat. Kahit hindi ikaw nagkasalanan, dapat talagang maganda. Ay, pag wala ka namang pera, ganda na magtatapos.
Depende rin sa mga kasalanan ng mga tao din. Eh kung alam niyo naman ang station ng Pilipinas natin, may medyo mabagal ang mga takbo ng mga kasal gobyerno. Lalo kapag isang mahirap, kawawa ka. Hindi ka mabibigyan ng station. Sa Pilipinas. Medyo magulo eh. Magulo yung situation natin eh. Bakit? Parang masyadong magulo. May mali, may tama. Hindi natin maano kung yung tama sa kali. Tingin mo pa sa hostisya natin, patas sa hostisya. Bakit? Pero kasi tayo, sabi, nabagat nga, may mali, may tama. Isa kinakampihan yung mali, isa kinakampihan yung tama. Ikaw, sa tingin mo? Naniniwala ba kayo nang binibigyan lang ng hostisya yung may mga pera? Oo. Parang ganyan sabi. Pera eh. Mayaman tao eh. So bayaran lang gano'n. Pero pag mga mahihirap, hindi na tutulungan kasi ayaw pambayad. Kasi ang unjust natin, pag walang abogadong mahirap, mas mo unjust na nagbibigyan ng abogadong mahirap. Kasi ba, wala ka pambayad. Pero subukan mong mayaman mag-ano, makakakuha siya ng abogado, may pambayad ka eh. Pero meron din namang mga abogado na pumapatas din naman sa kanila. Oo, meron din mahirap na yung mga bakit para makakuha ng abogado. Mga kalala, meron din gano'n. Sa Benson lang tayo. Salamat po. Salamat ka. Pera, isa sa dahilan kung bakit umaga ang sistema ng justisya ng Pilipinas. Right? Sabi niyo sa hustisya sa Pilipinas? Hindi kami makakuha ng magandang abogado dahil sa mga masakyan. Ano pong masasabi niyo po sa judicial system ng Pilipinas? Ano pong opinion niyo? Anong klaseng opinion ba? Anong bigyan mo ng specific na ano? Para kasi kung opinion, napakalawak na eh. Ano lang sir, kung ano yung tingin nyo dun sa justisya dito sa atin, sa bansa natin? Sa tingin ko, ito, opinion ko lang to, personal opinion. Yes sir. Hindi to nire-represent ng buong PNP. Opo. Para sa akin, ano eh, ang criminal justice system sa Pilipinas ay napakahina. Bakit yung nasabing napakahina? Simulan natin yan sa mga petty crimes. Halimbawa, sa mga magnanakaw na nahuhuli. Nahuli mo itong magnanakaw na to, hindi ito, magkano lang piyansa ng theft? Napakababa. Pagkahuli mo to, piyansaan niya ng 1,000, 2,000, kung di ako nagkakamali, alabas na yan, magnanakaw din yan. Kaya paulit-ulit sila. O kaya naman, madalas, hindi rin sila pinupurso ng mga complainant nila eh. Kasi nga, makakabala eh. Simple yung magnanakaw, ilang hearing ang atiran mo, nakadasos ka ng abogado, ano pa. Ang huli, hindi naman ito nawala eh. Ang influensya ng politika. Ganito yung judge. Ano ko, sangkot sa isang krimen. Medyo nakulong. Medyo lang. Lungo ko eh. Asa mo yun ako? Anong pangalan? Gawa natin ang pangalan. Ito ba? Ito ba? Oo naman ako eh. Kamukha ko nga. Oo. Bakit naman ko? Sige, gawa natin ang pangalan. Baka pwede mo. Walang problema. Sagot kita. Susunod. Una, ganito ang nangyayari sa justice system. May injustice sa justice. What is fair? What is equal? May mali sa sinasabi ng tama. Kaya kayo mga kosa, mangialam kayo, lalo lang ngayon, dating ng eleksyon. Ako, maraming leader na nananamang. Pagpipiti na naman ang Gangnam Style. Could be maybe. Pero, sa mga may mga alam, hindi na uso yun. Dahil ito na ang bagong uso. Con los terroristas. Harlem Shake.